Pag namatay ang isang tao, saan pupunta ang kanyang kaluluwa? Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ako ang inyong kapatid sa Panginoon, Brother Dong Galang, at ngayon ay isang paksa na naman po ang ating pag-uusapan na hinango po sa banal na kasulatan. Pero bago yan, mga ka-worship, ay huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, mag-share at mag-comment bago matapos ang video ito. Maraming salamat po. At ngayon tumungo na po tayo sa ating topic para sa araw na ito. Ito po ay galing sa isang katanungan na binigay sa akin ng isang kaibigan. At ang sabi niya, Pastor, pag namatay ang isang tao, saan pupunta ang kaluluwa niya? Sapagkat alam natin na iba't ibang paniniwala ang tinataglay ng bawat isa sa atin. Mayroong nagsasabi na tayo daw ay pupunta sa purgatorio dahil ito po ay tinuro ng isang matandang relihiyon. Yung iba naman ay sa langit daw agad-agad at pagmasama sa impyerno. Pero sa totoo lang po, mga kapatid, kinakailangan nating linisin at linawin ang mga bagay nito na sa ganun po ay magkaroon tayo ng payak na kamalayan patungkol po sa ano ba ang nangyayari kapag ang isang tao po ay namamatay. Sisimulan ko na yung salitang purgatorio. Okay? Ito po ay isang katuruan ng simbahang Katoliko na ang lahat ng namamatay ay pumupunta muna sa purgatorio. At sa purgatorio doon sila ay pinupurge or pinupurga o nililinis, kine-cleanse hanggang sa mag-qualify sila para makapasok sa langit. Kaya nga po meron silang tinatawag na offering prayers. Ang panalangin ito ay binibili na parang card na ganon. At ang prayer card na ito po ay sinususugan ng panalangin ng mga tao sa simbahan. Binabanggit ang mga pangalan ng mga namatay at pagkatapos po sa loob ng isang taon sa pagbabang luksa, saka lang nila ititigil. Ang panalangin ito po ay pinaniniwalaan nilang nagpapalakas po doon sa namatay para makapasok siya sa kalangitan. Okay? Pero ang tanong, tama po ba ito, mga ka-worship? Ang sagot, mali po. Wala pong itinuro ang Bible ng ganyang klaseng paniniwala. Ito po ay isang huwad na katuruan na itinanim ng simbahan para sa mga Katoliko. Okay? Kung mapapansin po ninyo, kahit po doon sa mga panulat ni Dr. Jose Rizal, ay humihiling pa sila ng indulhensya na pag bago ka mamatay, isalin mo ang iyong ari-arian sa simbahan at simbahan ng may-ari sapagkat mamamatay ka naman, wala kang madadala at para makapasok ka sa langit, lahat ng kayamanan mo dito, ibabayad mo sa simbahan. Na isulat ho yan ng ating pambansang bayani sapagkat ito po ay pag-expose ng ating bayani sa mga maling itinuro pagdating po sa kamatayan, lalong-lalo na po kung saan pupunta ang isang taong namatay. Okay? Kaya mga kapatid, ibig sabihin po nito, wala hong purgatorio at wala hong kakayahan ang katuruang ito para nang sa ganun magkaroon ng katotohanan na pag namatay ka nga, didiretso ka muna sa gitna. Hindi ka dadalhin sa impyerno at hindi ka rin dadalhin sa langit sapagkat ikaw ay ike-cleansing doon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng Biblia po, makipagbukas po kayo sa akin sa Hebrews chapter 9 verse 27. Ganito po ang nakalagay. Just as man is destined to die once, and after that, he will face judgment. Yan ang nakalagay dyan. Sa ibang translation po, sabi dyan, for it is appointed unto men to die once, and after that comes judgment. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin, kaya nga ang isang tao'y mamamatay lamang ng isang beses
At pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay hahatulan. Maliwanag po yan, mga ka-worship. So lumalabas, ang Hebrews 9:27 po ay nagpapatunay na pag namatay ang tao, siya po ay hahatulan. Darating kagad siya sa isang hukuman. Okay? Naalala ko, maputol ko lang, nung nabubuhay pa po si John MacArthur sa isang night episode ni Larry King sa CNN, tinanong siya ni Larry King, sabi, Dr. John MacArthur, I have a question for you. Sabi niya gano'n, what will happen to man when he die? Ang sagot ni Dr. John MacArthur ay ganito. John MacArthur, what happens when you die? Well, when you die, you go to one of two places, according to Scripture. You go out of the presence of God forever, or you go into the presence of God forever. Depending upon your personal relationship with Jesus Christ, which is, according to the Bible, the only way to enter heaven. So therefore, a Jew or a Muslim or a Buddhist will not go to heaven. Yeah, Christian theology and the Scripture says that only through faith in Jesus Christ. And then when we say what happens? Do you go somewhere as a body? Yeah, no, your body stays. We go to the funeral, we see the body, it goes into the grave, it decays. Your spirit immediately goes either in the presence of God or out, waiting the final resurrection. There will be a resurrection of all bodies in the end, a resurrection unto life or a resurrection unto damnation. But you don't know. You don't know, do you? How can you know? Because the Bible says so, and I you believe the Bible. Well, I believe the Bible, but I believe the Bible can be defended. I believe through the centuries the Bible has stood the test of intense scrutiny, and it is the real and true revelation of God, and it speaks truly about life and death, and someone has been there and come back, and that's Jesus Christ. And with these two answers of Pastor John MacArthur, maliwanag na po na ikaw, pag namatay, ay maaaring nasa piling ng Diyos. Or, ang masakit, baka delikado kalagayan mo, wala ka sa piling ng Diyos. Dahil wala namang alternative whether you are inside or outside. Kapag ikaw ay inside, wala ka sa outside. Kapag ikaw ay outside, wala ka sa inside. Wala pong gitna, mga kapatid. Dito po, pinapatunayan po ni Pastor John na ito po ay isang katotohanan na sumusuporta po sa Hebrews 9:27. Na pag namatay ang tao, saan pupunta ang kaluluwa niya? Sa hukuman. Sa hukuman. Tama pong narinig nyo. Okay? At sa hukumang ito, hindi ito hukuman ng tao. Ito na po ay isang hukuman ng Diyos. Okay? Hindi na ito pinapalakad ng tao, kundi Diyos na mismo ang iyong kakaharapin. At sa hukuman ito ng Diyos, ang Diyos mismo ang hukom. Okay? Ang Diyos mismo ang hukom. At dito po, ang prosecutor o ang mag-aakusa sa iyo ay walang iba kundi ang demonyo, na siyang magbibigay sa iyo ng paratang o mga charges na mga ginawa mo sa buhay mo nung ikaw ay nandito pa sa sanlibutan, at hihilingin niya sa hukumang ito na ikaw dapat ay maparusahan. Yan ang sinasabi ng banal na kasalanan. Kaya sabi rito sa Hebrews 9:27, just as man is destined to die once and then after that comes judgment. Ibig sabihin ng judgment, ikaw ay dadaan sa paghuhukom. Nasa oras mamatay ka, seconds lang naman ang pagitan. Ang kamatayan po kung tutusin ay para lang isang toll gate na umangat ang bar na yun, dumaan ka, tapos pagbabaan tapos na. Wala ka na sa kamatayan, nandoon ka na sa eternity. Ang buhay natin dito sa planet Earth po ay temporal o panandalian o pansamantala. Pinakamatagal na dito yung aabot ka ng mahigit 100. Pero bihirang-bihira mangyari yun. Dapat doon maingat na maingat ka. Dahil kung hindi ka naman maingat na maingat, malamang 40, 50, 60, patay ka na. Maswerte pag inabot ka ng 70 at 80, bonus na yun. Diba? Ngayon, nevertheless, kung anuman ang edad na aabutin ng tao, maliwanag ito mga kapatid, na pagkatapos ng madaling buhay nito, 100 years is so short. Hindi ka aabot eh.
Walang kasiguraduhan tayo po'y aabot ng 100 taon. At maiksi man yan kung aabot tayo. Pero pagkatapos nun, mamamatay na, parang dadaan ka lang sa isang pagtawid mula sa physical life into eternal life, which is spiritual and which is eternity po, mga kapatid. So, pagkatapos nun, magugulat ka lang, nandoon ka sa isang hukuman na kung saan ang hukumang ito'y huhukuman ka na walang iba kundi ang Diyos ang hukom at ang mag-aakusa sa iyo ay walang iba kundi ang demonyo. Marahil ipapakita niya ang buhay mo at lifestyle mo nung ikaw ay nasa lupa pa. At ang pamantayan o ang batas na gagamitin niya ay para maakusahan ka, walang iba kundi mismo ang salita ng Diyos. Okay? Kumbaga, kung sa Pilipinas po, meron tayong tinatawag na saligang batas. Sa kabilang buhay po ay may saligan din. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan po ang pinakasaligan, ang Word of God. Yan ang gagamitin ng demonyo, ang salita ng Diyos na isusumbong ka at aakusahan ka na nilabag mo ang salita ng Diyos. Sasabihin ng demonyo, ang taong yan ay makasalanan. Hindi yan papasa sa pamantayan. At dahil siya hindi pumasa sa pamantayan, therefore, siya ay makasalanan, dapat siya maparusahan sa parusang walang hanggan. Okay? Ang tanong, may basihan ba ang demonyo sa akusasyon na ito? Ang sagot, yes po, meron. Marami, mga ka-worship. Ang sabi po ng Bible mismo, sapagkat lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. For all have sinned and fall short of the glory of God. Yan po ay Romans chapter 8 verse 23. Lahat po, ikaw at ako ay nagkasala. So, may batayan ng demonyo na ibintang sa iyo ang lahat ng ito at ito ay may ebidensya. Mismong salita ng Diyos ang pwedeng gamiting ebidensya ng demonyo para sabihin ikaw ay makasalanan. Okay? At wala kang magagawa doon sapagkat mismo salita ng Diyos na nagsasabi makasalanan ka naman talaga eh. Hindi pa ginagamit dyan yung ebidensya na kung saan, kung ano yung pinaggagawa mo nung nabubuhay ka bilang tao. Nakikita niyo po ang ibig ko sabihin. Ngayon, ano ang magiging hatol sa atin? Guilty ba tayo o not guilty? Tayo pong lahat ay pawang mga guilty. At totoong hindi ho tayo talaga papasa o aabot man lang sa pamantayan ng Diyos. Idadagdag pa ni Satan, ayan, tinan mo, natutulog ang misis niya, nagte-text ng ibang babae, mga ganon. Diba? At dahil po sa tayo ay guilty, ang magiging hatol sa atin ay kaparusahan. So ang Hebrews 9:27, kasi sinabi, comes judgment, you will be judged, and then you will be persecuted, ikaw ay paparusahan. Ang hatol sa iyo, guilty. Sa walang hanggang kamatayan. Yan po ang pinakamasakit na dadaanin ng isang tao. Sa hukumang ito ay mabilis din ang hatol. Kawawa ang tao kapag siya ay nahatulan ng guilty. You are guilty. Okay? Pag guilty ka, you will go to hell. Okay? Pero ito po ang good news. 1 John 21. Basahin ko Mag-Bible kayo, pakibuksan nyo rin po. My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father for our defense. Jesus Christ, the righteous one. Sa King James Version po ganito. My little children, these things I write unto you, for ye sin not. Lest if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Anong Tagalog nito? Mga anak, aking isinusulat ito nang sa ganon kayo po ay hindi magkasala. Pero kung kayo'y magkakasala, merong na magsasalita sa Ama para ipagtanggol tayo.
Siya ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus na siyang advocate natin. And He is the righteous one. Ang sabi diyan sa 1 John 2 verse 1. Okay? 1 John chapter 2 verse 1. Ngayon, ano yung advocate? Advocate. Ngayon ko lang narinig. Ang advocate ay tagapagtanggol. Okay? Yun ay tagapagtanggol. Ipagtatanggol ka ng Panginoon Jesus Christ, the righteous one. Okay? So ulitin natin yung parang i-picture po ninyo na may hukuman, which is the Father, ikaw, yung man, tapos merong accuser, which is the devil, tapos meron palang advocate, walang iba kung hindi si Jesus Christ, na siyang magtatanggol sa atin. He is the advocate na dapat nating malaman. Yan po ay nakatala sa 1 John chapter 2 verse 1. Advocate is a person who is publicly supporting and defending you and will always stand by your side. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya pahihintulutan na mapahamak. You could just imagine if the advocate is Jesus, which is the Son, and the judge is the Father. Lumalabas ang judge at ang advocate mag-ama. Ang hukom at ang iyong lawyer mag-ama. Okay? Kaya lumalabas dito, ang hukom ay ang Ama, ang iyong tagapagtanggol ay si Jesus. Okay? Bakit po? Kasi ganito yan para maipagtanggol ka ni Jesus, dapat kilala ka ni Jesus. Okay? Hindi, kilala ko po si Jesus. Talaga? Oh, naniniwala po. Naniniwala ka. Okay. Kung naniniwala ka, sumusunod ka naman. Okay? Oh? Sumusunod ka naman. Minsan hindi, minsan oo. Pero kilala mo, opo, kilala ko po. Naniniwala ka? Opo, naniniwala po. I believe the Lord. Okay, it is not a question of you believe the Lord. Whether you believe the Lord or not. Hindi yan nasagot. Ang tanong ganito do you obey the Lord? Sinusunod mo ba siya? Kung believer lang, napakarami natin. Napakarami ng believer. Yung follower, yung mga sumusunod, yung mga nag-o-obey, ang konti. At ang ipagtatanggol ng advocate o ang ipagtatanggol ni Jesus ay walang iba kung hindi yung mga sumusunod sa Kanya. Hindi sapat na naniniwala ka lang. Kinakailangan naniniwala. Ikaw ay sumusunod sa Kanyang kalooban. Ang salita niya ay pinapahalagahan mo at isinasabuhay mo. Okay? Tinatanggap mo si Jesus sa buhay mo. Diyan mag-uumpisa yan. Ginawa mo siyang Panginoon. Na sa ganon, siya na ang masusunod sa buhay mo at hindi ikaw. In other words, ikaw ay isang genuine na follower ng Panginoon. At pagkatapos, pag sinasabing follower, sunod, sumusunod, nag-o-obey. At sa panahon na kung saan na maraming nagsasabing believer sila, hindi yun ang issue kasi believer ka rin naman, pero ang pagkakaiba mo sa isang believer, ikaw ay sumusunod. Bukod sa believer ka na, follower ka pa. Kasi merong mga believer na hindi follower, pero imposibleng follower na hindi believer. Imposible na follower tapos hindi believer. Posible, believer, pero hindi follower. Pero napaka-imposible na follower ka, pero you don't believe. Naku, hindi pa pwede. The mere fact po na ikaw ay follower, ibig sabihin, you believe. Kaya nga dapat dito, mas malalim ang iyong pagkakakilala. Mas malalim ang iyong ugnayan sapagkat hindi ka lang naniniwala, ikaw ay sumusunod. Okay? Hindi sapat ang paniniwala lang. Bakit? Sapagkat ang demonyo naniniwala rin. Nangangatal pa nga Kaso ang pagkakaiba,
hanggang paniwala lang sila, pero sila yung mga rebelde na hindi sumusunod. Kaya ano ang silbi ng isang paniniwala na hindi sumusunod? Walang silbi yun. Di ba? Mas malala kapag matapos i-introduce si Jesus sa buhay mo, dininay mo si Jesus. Yun bang niyayaya ka, ayaw mo, tahasang sinasabi mo na wala kang panahon sa mga Bible study, wala kang panahon sa mga prayer meeting. Kaya pag humarap ka sa judgment seat of Christ, o sa tinatawag na sa hukuman, tapos mangyayari niyan ay hindi ka kikilalanin ni Jesus, kasi nga hindi mo naman siya kinikilala. In fact, dininay mo siya nung nabubuhay ka pa. Ito, tandaan ninyo. Isulat nyo to. Matthew chapter 10 verse 32. Whoever acknowledge me before men, I will acknowledge him also before my Father in heaven. But, Matthew 10:33. But, whoever denies me before men, I will deny him before my Father in heaven. Ang sino mang kikilalanin ako sa harap ng maraming tao, kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama. Pero ang sino mang tatanggihan ako sa harap ng maraming tao, siya namang tatanggihan ko rin sa harapan ng aking Ama. Ang tanong, kinikilala mo ba o tinatanggihan mo? Do you acknowledge or do you deny? Okay? Kapag kinikilala mo ang Panginoon sa harapan ng mga tao, kikilalanin ka ng Diyos, ng Panginoong Jesus sa harapan ng kanyang Ama. Okay? At ito pa, ang tanong ito, nalaman na natin ang lahat. Na kinakailangan pala natin ang tagapagtanggol natin ang siyang mag-iingat sa atin. Guilty ka eh. Guilty. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned, fall short of the glory of God. So, hindi tayo pasado. Okay? Ang demonyo, sasabihin, yan! Makasalanan yan! Bukod sa ika-capitalize ko ang article nito, Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Kasama siya doon. All eh. Magkasala yan. At bukod pa dyan, Panginoon, eto yung mga video, mga scandal video niya nung siya po'y nabubuhay pa. Tapos tatanungin ako kung ang mga ibinibintang sa'yo, totoo ba yan? Do you plead guilty or not? Sasabihin niya, wala po akong magawa, guilty po ako dyan. Hanggang sa papasok ang lawyer mo, si Jesus. At si Jesus sabihin niya, Your Honor, okay, yes, may pagtatapat po. Yes po, totoo, ang taong ito ay magkasala sa pulpa ng pagkabata, naging magulo ang buhay, naging problematic sa kabila na pagpapalaki sa kanya at ang background at environment na kanya kinalakihan. Kaya tuluyan po siyang naging palalo at makasalanan. Pero isang panahon, sa isang lugar na may nagpapahayag na salita ng Diyos, binigyan niya ng panahon na makinig. At inuri ang lahat ng napakinggan at napagtanto na ang salita na ito ang nagbigay sa kanya ng kamalayan na siya pala isang makasalanan. Your Honor, tinanggap niya ako bilang Panginoon. At tinanggap niya ako bilang tagapagligtas. Kaya dahil ako ang gagamitin niyang tagapagligtas, ako ang magliligtas sa kanya. So, Your Honor, aakuin ko ang kasalanan ng taong ito na ang bintang naman lahat ay totoo sapagkat wala namang hindi makasalanan. Kabilang siya doon. Pero dahil sa pagtanggap niya sa akin, kinilala niya ako, kinikilala ko siya.
Father, ibalato mo siya sa akin. So lumalabas, tinawag niya yung judge na father kasi ay mag-ama sila. Ano nangyari? Sabihin ng judge, okay, this is my verdict. You are guilty. But you are forgiven. O, diba? Guilty ka, pero ikaw ay pinatawad. Bakit? May sumalo ng kasalanan mo. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ang hatol sa atin, hindi magbabago. We are still guilty, but we are forgiven. Sa pagtatapos ng kwentong to, naalala ko po tuloy yung isang kwento na nangyari sa isang school. Okay? Ang kwento pong ito ay naisalin lang naman sa akin ng aking butihing ninong, si Bishop Robbie Abellar. Ang ganda ng kwento. Ang setting po ay isang elementary grade school. At sa classroom na pong yon ay mayroong time na kung saan tinatawag na nagre-recess sila. E palibas sa mga batang paslit, hindi na po yan pinapalabas para pumunta sa kantin. Basta pag narinig po ng label, okay class, recess time, stop muna lahat ng activity natin. Okay, labas nyo na yung mga pagkain ninyo. We have a 30-minute break. Magte-30-minute break po yun, tapos maglalabas na ng mga pagkain. Hindi na ho lalabas yan. Lalo yung mga private school ng mga di-aircon, yung mga, diba? Okay? Doon sa ganong senaryo, di nag-bell. Okay, class, recess time. Labas nyo na yung mga sandwiches nyo, yung mga recess nyo, yung mga pagkain ninyo, etc. Hanggang sa nagtaas yung teacher. Oh, bakit? Wala po yung baon ko. Ha? Wala po. Nandito lang po yung kanina, pero wala po eh. Ganon. Tapos, nakita niyo ba yung baon niya? Wala po, teacher. Yung mga bata, di ba? O, di ba, sabi niya, ito na lang yung baon ko, kainin mo. So, kumain sila. That was Monday. Pagdating ng Tuesday, pag bell ng recess, dalawa na nagtataas, teacher! Teacher! O, bakit? Wala po baon ko. Ikaw, wala rin po baon ko. Bakit nandiyan na? Wala po, nawawala po eh. Prepare ni mama yun eh. Baon namin. O, di, wala. Ba? Kahapon may nawala. Ngayon may nawala. Don't tell me, class. Baka bukas may mawala na naman, ha? Di Wednesday. Pagka-recess, meron ngang nawawala. 3 na. Na-alarman na yung teacher. Aba, teka. Wala ka rin baon? Wala po. Nawawala po. Ikaw, iha. Wala po eh. Nawawala po baon ko. Ikaw. Wala. So, may wagay dito. Nagpunta yung teacher sa principal's office. At nireport niya na, ma'am, ano po gagawin ko dito? Sabi niya. Monday, may nawalan ng baon. Tuesday, may nawalan ng baon. At ngayon, may nawalan na ng baon. Okay, sabi ng principal, magkanta ka ng thorough investigation para malaman mo kung sino yung gumagawa ng ganito. Okay? Sige po. Tapos, para magkaroon ng pananakot si teacher, kumuha siya ng patpat. Sabi niya, class, bukas. Sabi niya, Huwebes. Pag may nawala pa, sabi niya, kinakailangan natin magtulungan para malaman natin kung sino ang kumukuha. At papayag ba kayo, gagawa tayo ng batas, gagawa sila ng batas, na ang mahuhuli ay papaluin natin sa puwet. Okay? Payag ba kayo? Opo, pero ang totoo na, pamamaraan lang yun to be able to identify kung sino yung culprit, di ba? Nako, Thursday, may nawala na naman at hindi na-identify kung sino.
Okay? Up until Friday, may nawalan, pero nahuli yung kumukuha. Okay? Yung kumukuha, ang batang kumukuha ay napakapayat. Masyado siyang skinny at siya talaga ang kumukuha ng mga baon. Kinakain niya kasi wala siyang dalang baon everyday. Okay? Tapos, sabi niya, tumayo ka dito, face the wall. Sumagot, teacher, di ba dapat paluin siya? Naku, pinaremind. O nga, no? Kaso, yung teacher gusto niyang baguhin yung standard, kaso naging batas eh. Batas na narinig ng buong classroom at sinang-ayunan yung batas na pag nahuli, papaluin. Pinagmamasdan niya yung kanyang pamalo. Kung ihahataw niya sa bata, na ganon kapayat, bibigay, matatalo yung bata. Okay? Hindi kakayanin. Hanggang sa, di ba teacher nape-pressure yung, di ba teacher dapat paluin siya? Hanggang sa nagtaas ng isang kamay. Ano yun? Sabi niya, sige po, paluin. Pero huwag po siyang paluin nyo. Kaibigan ko po siya eh. Ako na lang po ang paluin. Tapos lumapit siya sa harap. Tapos mataba siya. Maganda katawan niya. At kaya niyang tanggapin yung palo na higit naman na mas makapal ang katawan niya kaysa doon sa bata. Kasi kaibigan niya yun. Okay? Ano, class? Payag kayo na siya na lang papaluin at hindi ang isang ito pumayag. Alam nyo, siya po yung pinalo. Nung ipalo, intahin niya yun. Inintay niya yung sakit. Ipinawad ang parusa. At pagkatapos po, bumalik siya ng upuan. Mangilid-gilid ang luha niya sa pain na kanyang dinanas. Katabi niya pala yung kumukuha. At siya pala yung laging nabibiktima kung bakit nawawalan siya ng pagkain. At yun ang kumukuha. Tapos, sa sobrang guilt, sabi niya, thank you ha. Sabi niya gano'n. Dapat ako ang maparusahan, hindi ikaw. Sabi niya, di ba magkaibigan tayo? Ano ang lesson sa kwentong ito? Papaluin pa ba yung bata? Hindi na. Kasi may umakong iba na kung saan yung sakit at bigat ng parusa sinalo niya para maligtas ang kanyang kaibigan. Ganyan ang ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Na tayo na dapat sana ang parurusahan, sinalo yan ng ating Panginoong Jesus. Kaya, ano mangyayari sa isang tao pag siya ay namatay? Hahatulan siya. Lahat hahatulan. Pero merong hahatulan na makakapasok sa langit dahil aarborin niya ni Jesus at hihingi niya sa Panginoon, Ama, ibalato mo siya sa akin kasi tinanggap niya ako bilang Panginoon at tagapagligtas. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong napag-usapan. At dalangin ko na magtuloy-tuloy. Humihingi ako ng paumanhin kasi halos parang 2 buwan po akong hindi nakapag-vlog. Ako po kasi ay sobrang busy mga kapatid. Pero ipapahintulot na po ng Panginoon sa akin na ako po ay makapag-post ng 2 hanggang 3 every week nang sa ganun magtuloy-tuloy po ang pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Dito po yan sa ating programang Usapang Born Again. Kaya
Sa pangalan po ng Jesus Heart of Worship Church, ako po ang inyong kapatid, ang lingkod ng Panginoon, Brother Dong Galang. Pansamantala po ako magpapaalam at uulitin ko po mga kapatid, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment po. At kung meron po kayong mga gustong ipanalangin, i-post nyo lang po sa comment section at isasama ko po kayo sa aking araw-araw na pagdarasal. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless po and bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.